Yung siguro magandang paglilinaw dun sa Kalinga Bill, hindi tama na i-describe siya as simple as an ayuda program because it is not. Ang Kalinga Bill ay sa pangarap at pagmimiti ni Speaker Bogie D tsaka ni Majority Leader Sandro Marcos, ang gusto natin dito makreate ay isang framework na kung saan ang gobyerno ay nagkakaroon ng framework within which paano siya magre-react each time nagkakaroon ng oil price surge or crisis. Kasi alam natin na hindi ito ngayon lang mangyayari. Nakikita-kita natin ito na as long as the Philippines remains 100% import dependent on oil, maapektuhan talaga tayo tuwing nagkakaroon ng pagsirit ng presyo ng langis. So, nagre-create tayo ng framework dahil gusto natin meron ng step 1, step 2, step 3 ang gobyerno each time nangyayari ang krisis na ito. Nagdadala ito ng tatlong bagay. Una, nagdadala ito ng malinaw na mga hakbangin pagdating sa kung ano yung mga steps na dapat kinukuha para hindi kalat-kalat ang activities ng gobyerno. Meaning, ang focus talaga natin dito is hindi ito parang COVID na lahat ng tao ay may problema. Ito ay supply issue lang. Ibig sabihin, langis lang ang may problema, paano natin kukontrolin ito such that hindi siya makaapekto ng presyo ng bilihin ng mamamayan kasi kaya. So that is the first framework in terms of controlling inflation. Pangalawa, sinisigurado natin na yung framework na yon ay very consistent at hindi siya subject to pamumulitika. Ibig sabihin, kung meron tayong tinatarget na mga beneficiaries, nakatarget talaga siya dun sa unang naapektuhan. First, are employees or sectors affected by fuel. So transportation ito, energy-related na gumagamit directly ng mahal na bilihin ng langis. At pangalawa po is yung paano kontrolin ito para hindi maapektuhan naman yung presyo ng pagkain. So kaya ang second sector really is yung agriculture sector. So inaatasan under sa Kalinga ang pamahalaan na magkaroon na ng ready list of beneficiaries base sa objectives sa ito para hindi na naghahanap pa ng listahan, dumodoble listahan, nanggagaling sa kapitan, sa mayor, sa congressman, sa senador, governor, hindi na ganun. So merong fixed set of beneficiaries for that given objectives para insulated siya sa politika at namimit natin yung specific target which is essentially to control prices even in the event magkaroon ng matinding pagtaas ng presyo ng langis. At ang pangatlong framework is kung paano tayo mas lilihis na sa oil-dependent economy. So nakalagay din dun sa Kalinga Bill, ano yung mga steps na ating kailangan gawin so that we become less dependent on oil. So we are talking about tax incentives for employers or companies na nagkakaroon ng solarization o kaya renewable source of energy, hindi na galing sa power plants lang na galing sa diesel. Pangalawa, employers din na nagpapautang pagdating sa car loans na ang patungkol ay electric vehicles. Binibigyan din natin ng incentives at yung pagtulak din sa pamahalaan na kung maaari halos lahat dapat ng kanyang sasakyan ay magiging electric electric vehicle ang kanilang mga sasakyan para hindi na tayo masyadong naapektuhan pagdating po sa pagsirit ng presyo ng langis. So, totoo, maraming aspeto doon yung iba't ibang ayuda sa iba't ibang sektor. From the ordinary employee, from the middle class, agriculture sector, fisherfolk, pagdating po sa minimum wage, pagdating sa lower middle class, lahat po nandun. MSMEs, nandun po lahat. Pero kagyat lang siya or it's really in consonance with the bigger framework which is to make the economy more resilient such that if the oil price high crisis happens again, we are more ready. And more importantly, what it does is it gives businessmen and the economy confidence. So kapag alam ng ekonomiya na ang gobyerno ay merong framework how to respond, mas nawawalan ng uncertainty. And uncertainty is the number one driver of increase in prices of commodities. Pag walang katiyakan. So, yun ang pinakamabigat na epekto ng batas na ito kaya kinakailangan dahil it really brings confidence
so that people who participate in our economy, especially businessmen, alam nila na hindi sila dapat magpanic. So yun ang essentially purpose talaga ng Kalinga Bill.